Good day everyone! Today, tuturo ko sa inyo ngayon yung sinasabi ko sa inyo dalawang klase ng setup ng photo booth. So, unang-una, yung basic setup ng photo booth at yung pangalawa naman ay yung advanced setup ng photo booth. So, by the way, malinaw ba yung boses ko? Dahil yan sa ating bagong wireless microphone na TNW X9. So, kung vlogger ka, creator ka, bagay sa ito. Ilalagay ko sa description yung link para mabilis mong makita. Let's go! Ganito po ang itsura ng basic setup po. Normally, kino-compose lang ang basic setup ng mga ilaw. So, ito yung pinaka main light natin. Ito po yung nasa dalawang gilid. Sa side lang po talaga yan. Tapos, laptop. At syempre, camera. Ito ang pinaka-importante. Camera, laptop. Yung speaker, di ba nabanggit ko sa previous na video natin na kailangan natin ng speaker. So, papakita ko sa inyo kung paano gumagana yung speaker at kung bakit nyo kailangan siya. No? So, ulitin ko, meron kayong ilaw, main light, sa gilid tong dalawa. Fill light lang sila. Tapos, ito naman, may laptop tayo, speaker, tapos camera. Extension, gumamit tayo. Yung props, normally, nandito lang yan sa harapan kung magpa-photo booth po kayo. So, ganito lang ang pinaka-basic setup po ng photo booth, no? So, kung meron kayong laptop, camera, ito na, pwede na po kayo mag-start. So, kailangan nyo lang netong software. Ito yung tinatawag na DSLR booth. Huwag kayong maglala kung naka-follow kayo sa akin, tsaka doon sa FB page namin, tsaka kung naka-subscribe kayo sa YouTube channel namin, abangan nyo, maglalabas ako, magbibigay ako ng link sa Google Drive ko. Mamimigay ako ng libreng DSLR booth, yung version 7 na para yung latest na. Tsaka yung ibang kailangan nyo, yung iba kasi kailangan nila ng Photoshop. Di ba, in the end ng photo booth tutorial natin, magbibigay ako ng pinaka-importante. Normally, iilan lang nakakaalam nito, yung tinatawag na post-processing, no? Post-processing, ibig sabihin, i-combine nyo yung Photoshop at saka DSLR booth. So, magagamit yun. Bibigyan ko kayo ng software ng DSLR booth at saka Photoshop po. Tuturo ko sa inyo yung post-processing, basta antabayanan nyo or lagi kayong nakasubscribe. I-click nyo yung notification bell para lagi kayong updated kapag naglabas ako ng bagong video. So, ito na yung laptop natin. Testing natin para makita nyo kung paano gumagana. So, hindi ko na tinodo yung mga ilaw kasi baka hindi nyo na makita sa video. No? Basta makita nyo lang na umaandar. So, ganito po mangyayari dyan. Nilabuan ko lang para hindi nyo makita yung baka medyo kasi nasa kusina. So, kapag nasa event na kayo, yan na yung pinaka-setup nyo. So, start na. Andiyan sa harap yung backdrop. Nandiyan sa harap yung backdrop natin. So, ito yung setup natin. So, dapat may operator ka. Kahit ikaw lang, kahit isa lang po ang operator, okay na po yun. So, once na may operator, nakaantabi lang siya or nasa malayo, gamit ka lang ng mouse. No? Tapos, pag may guest na kayo nakapwesto na dyan, or ready na sila mag-start, pwede na silang kumuha ng props. Tapos pipindutin nyo lang tong bilog na to. Ito yung isa. Yung may hugis camera. Pag-click nyo dyan. Okay, smile. Narinig nyo? Sa speaker merong boses.
Ayan. So, madilim lang yan kasi hindi ko na masyado sinet up. Last one. So, ito ang purpose na itong speaker na to, yung may nagsasalita na. Kasi pang-akit din to sa mga client or customer. Example, Get ready. nasa ano kayo, lugar na tahimik lang, like reception, siyempre, or tapos na kainan na. Yung iba, gusto nila ng may speaker para hindi lang puro picture. At least may naririnig Looking sila. good. Share your photos. Minsan kasi magkahiwalay rin yung sa reception tapos nandito sa gilid or nasa tago yung photo booth. So kailangan minsan may dala ka nito. Thank you. Kung tahimik yung lugar, lagyan mo ng speaker para mas attractive sa kanila rin. Yan. So ganun ang process ng photo booth. So pagka meron na diyang customer, pinutin mo lang ito nasa gitna, eto. So once na mag-okay siya, Say cheese. 3 beses may lalabas dyan. 3 shot yung naka-program or sa template natin. Tapos pagtapos ng 1 shot, after 5 seconds, mag-shot siya ulit. No? Mapipreview lang muna ng 3 seconds. Then mag 5 seconds ulit counting. Second shot. So meron pang isang shot yung last shot na tinatawag. Sorry madilim hindi ko na masyadong inayos yung sa camera. Get ready. So, ito yung basic setup ng photo booth. Pinaka-basic, no? Kasi laptop lang talaga. Ooh, looking good. Tapos, Share your photos. meron pang isang klase ng basic setup. Kakaganyan naman yung laptop. Tapos, Thank you. gumagamit sila ng external na monitor. So, dual monitor yan. So, habang nandito yung operator nakaupo sa likod, tapos dito naman, nab-view ng mga customer na client nila kung ano yung itsura nila, syempre. Tawag doon, live view, no? Live view po ang tawag doon. So, ganyan yung isa pang basic. So, pangalawang basic setup, ganyan. No? Meron naman is compact na yung nandun sa video natin. Kung napapansin nyo yung nasa sa thumbnail natin, dalawang klase, basic setup tsaka advanced setup. Yung basic setup, compact na, tapos nandun ang ilaw, sa isang tripod, nandun yung ilaw, nandun yung camera, tapos may patungan ng laptop at saka patungan ng printer. So dito sa setup natin, wala pa yung printer, hindi ko dinala kasi masyado siyang mabigat, no? Pero ang setup lang naman nandito lang naman sa gilid normally. Diyan sa gilid lang. So ito ang pinaka basic setup na tinatawag. So ilapit ko yung camera para makita niyo yung mga nakakabit, no? Ganyan po normally, nasa unahan yung mga props kapag magsisetup kayo ng photo booth. Tapos meron lamesa, nahiram lang kayo lamesa, dala kayo ng monitor na extra for live view. Tapos nandito yung laptop sa likod lang. So ito yung mga ilaw natin. Wait lang. So ito yung camera natin. Gumagamit tayo dito is Canon na 1200D. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na USB to camera na cable. Naka-direkto yung cable na yan dito sa ating laptop po, no? Ayan. Tapos, yung speaker naman din, nakakonekta dito yan sa laptop natin. Tapos, ito, merong iba't ibang klase na mode tong camera. So, siguro sa ibang video na lang, itatakil natin yan kung paano mag-settings ng camera at saka ng laptop, no? Ayan. So, maraming maraming settings yan. Pero normally, ginagamit lang natin is yung manual lang po, no? Yung manual. Ituturo ko na lang sa inyo. Soon, after atong video natin, gagawin ko ng separate video na lang kung paano mag-setup ng camera po, no? Okay, tapos, ito po yung DSLR boot natin. Sana yung mouse? Ito po yung DSLR boot natin. So, ito po yung itsura ng interface ng DSLR boot. No?
So, i-close ko para makita nyo. Ayan po yung logo ng DSLR boot. So, pag open nyo po ng DSLR boot, ito po yung una nyo pong makikita, yung pinaka-interface niya. Kasi dito, mamimili kayo kung ano yung, kung nakasetup nyo na ba yung event ninyo or bago pa lang. Pwede kayo mag-create ng new event or kung may na-setup na kayo for na testing nyo sa bahay, nandito siya. Ito, katulad nito mga nandito. So, example, ito. Piliin natin itong sample natin. Kasi ila-launch nyo lang po yung event nyo. Ito, launch. So, ayan po, yung pinaka-interface na. Nandito sa side na to, nasa left side, yan yung makikita yung mga previous na photos or shots na meron kayo. Yung mga testing, yan, yung mga tinetesting natin. Thank you. Tapos, itong nasa gitna is yung photo na logo. Once na okay na yung mga customer nyo or client nyo na nakapost na sila, pwede nyo i-click yan. Di bali, gagawin ko to na separate video na tutorial tong DSLR boot na to. Sa ngayon, pinapakita ko lang yung interface niya para may idea lang kayo, no? So, ganyan lang yan. Tapos, pwede na kayo mag-start ng event. Yan yung pinaka-basic na setup po ng ating photo booth. Ayan. Abangan nyo po, yung susunod po is yung advanced setup na natin. No? Isa-setup ko lang para nang mabilis, para mas ipaliwanag ko at may pakita ko sa inyo po. No? Thank you. Hi everyone. In addition lang sa nabanggit nating basic setup, yung iba naman, yung basic setup, ginagamitan nila ng yung ginagamit natin sa advanced setup, which is yung strobe flash or yung flash. So, ganito setup nila, yung iba, naka-basic setup, tapos gagamitan nila ng strobe flash, no? Yung gamit natin ilaw dito is yung Godox SK400, no? Hindi ko na siya bubuksan. Later on, dun sa advanced setup natin, is bubuksan natin siya. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya gumagana. So, sa dito lang sa additional natin, pinakita ko lang kung ano yung itsura kapag pinagsama niyo yung basic setup tsaka yung ginagamit na strobe flash na ginagamit sa advanced setup. So, ganyan. Pwede nyo rin po, kung meron kayong ganitong setup, goods na po yan kahit isang camera lang or ilaw lang. No? Gusto nyo makita na malinaw? Wait lang, ilapit ko yung camera. So, strobe flash, ganyan lang din. Same lang din yung setup. Ang pinagkaiba lang, yung ilaw nyo, isa lang, no? Tawag po dyan sa umbrella na yung diffuser. So, sa likod niyan, ito yung itsura ng ilaw. Ayan. Ayan yung ang gamit natin na strobe flash, which is yung Godox SK400. At ito yung ating diffuser na umbrella. Meron kaming dalawang klase ng diffuser na ginagamit kapag maliit lang yung space na event, no? Sige, ipakita ko rin yung isa. During ng event namin, pag alam namin mababa yung ceiling, hindi namin pwede magamit to kasi masyado siyang mataas, kailangan niya. So, ginagamit namin ay ibang diffuser. Wait lang, pakita ko po sa inyo, no? Upin natin to. Lagay niyo lang po yung lamp. So, sa mga gusto nito ng SK400 or yung Godox natin na strobe flash, gagawin ko rin ito ng separate tutorial para kung gusto niyo bumili nito, alam niyo na kung paano niyo gagamitin. Turuan ko kayo ng separate na video para sa ating camera, paano pag-setting. Turuan ko kayo ng pag-setting sa application na ginagamit natin, which is yung DSLR boot, kung paano siya ginagamit, paano gumawa ng template, gagawin ko po siya ng mga separation video. Gagawin ko rin po ng separation video kung paano gumamit or paano gumana itong Godox na strobe flash natin. So, pagka mababa ang ceiling na event,
at kahit ito lang ang gamit namin na diffuser, yung lamp lang at saka itong diffuser na maliit lang na cover, ganyan lang po ang setup namin, no? Yan. So kung nakikita nyo, ganyan lang po ang itsura ng photo booth, no? Kung meron kang camera, meron kang laptop, meron kang basic na ilaw, kahit yung ilaw lang kanina, tawag ng continuous light, no? Pwede ka na po magtayo ng photo booth, or kung hindi man, pwede mo siyang magamit sa birthday po ng anak ninyo or kung sino man sa pamilya po ninyo. Testing lang, di ba? Pwede nyo pong magawa siya during ng birthday. Hindi nyo na kailangan gumastos po. So, ganito po ang setup kapag gamit nyo ay yung strobe flash po, no? So, up next is yung ating advanced setup ng photo booth. Papakita ko po sa inyo na working po, na. Let's go! Hello again everyone. Kung nakikita nyo po, nakasetup na po tayo. Ito po yung tinatawag nating advanced setup ng photo booth. Na kung saan gumagamit na tayo ng photo booth box. Compact na po siya. So ito yung photo booth box natin. Photo booth box, andito na yung monitor natin. Ito yung live view. Ito yung nakikita ng mga customer or client nyo na nagpapapicture. Tapos, andito na yung camera natin. Meron din tayo dito ring light na tinatawag. Itong ring light na to is ginagamit na naman is for for aesthetic look lang. Maganda lang siyang tignan. Ito yung ating ilaw natin. Ito diffuser natin, umbrella. Sa likod niya, nandito yung ating strobe flash na kung saan ay tinatawag na Godox na SK400. Tapos nasa likod naman po yung ating laptop at saka yung camera. So ipapakita ko sa inyo yung sa likod, no? So normally ganyan po ang itsura niyan, ang setup po niyan kapag nasa event po tayo. Tapos kadalasan yung mga props naman diyan nakalagay lang sa unahan, no? Yan. Yung mga hand props, head props, eye props, nandiyan lang po sila sa unahan. Tapos, testing muna natin para bago ako pumunta sa likod para makita nyo. So, example, magpapapicture sila. Post lang sila dito. So, after ng first shot, meron siyang kasunod na 5 seconds na interval tapos mag-shot siya ulit. Dito tayo sa kabila. Ayan. Medyo madilim yung output pero
kasi hindi pa natin na-set up yung post-processing natin at saka yung natimpla na maayos. So, pangalawang video kasi natin to, yung unang video natin, hindi ko napansin, hindi pala naka-on yung ating mic. So, pangalawang take ko to, sobrang nakakapagod. Yung unang video natin, umabot siya ng 11 minutes yata, 11 minutes yung video, pero wala siyang audio. Hindi ko siya ma-voice over kasi mahirap mag-voice over kapag mahaba yung video. So, kaya ang ginawa ko, inulit ko na lang. So, katulad niya, ito yung ating advanced setup, no? So, after ng 3 shots niya, lalabas yung ating, kung napansin. Yan. So, after nung pangatlong shot na picture, lalabas po itong template. So, ito yung magiging itsura na ipiprint ng ating printer. So, every after shots na or every after group, magpiprint automatically yung mga picture nila sa ating printer, no? So, after ng batch nila, magpapicture ulit, mapiprint po ulit yun, no? Okay, maglala, ituturo ko sa inyo kung paano sinaset up yung printer na automatic siya nagpiprint. So, sa ngayon, gawin natin, pakita ko muna sa inyo yung likod. Pakita ko na malapitan sa inyo yung setup. So, ito yung props. Normally, dyan nakalagay yan sa unahan. Kasama yung eye props, head props. Ito yung ating photo booth box. Ito yung ating umbrella na may nasa likod siya na Godox SK400 or yung ating strobe flash. So, pakita ko malapitan. Ito yung ating camera. Tapos may ring light. Ito yung ating live view na monitor. So, nasa baba yung ating mga props. Side view naman, nakikita nyo yung ating side stand. Yung tripod stand na pinapatungan ng ating photo booth box sa gilid. Ito po yung ating SK400 na strobe flash. Ayan, ulit. Kung napapansin nyo, nandito yung ating speaker, no? Ayan, nasa gilid lang, nasa taas lang, no? So, dito naman tayo pupunta sa likod para makita nyo yung itsura sa likod. So, yung photo booth box pala natin, meron siyang kasamang itong wire na to. Yan. May sarili siyang extension, which is makikita nyo sa loob. Ayan. So, marami siyang saksakan sa loob. Para isang saksakan lang, isang extension lang, nandito na lahat ng kailangan nyo. Saksakan ng monitor, saksakan ng camera, saksakan ng charger ng laptop. Ayan. So, dito na tayo sa likod, no? Sa bandang likod. So, sa likod, nakikita nyo yung ating laptop. Buksan natin ito. Ayan. So, nasa likod ng ating photo booth box yung ating laptop. So, nakikita nyo, ito yung monitor natin or yung live view monitor natin. Ito yung camera nasa taas. Tapos, nasa taas niya, ito yung ating X2T na trigger. Tapos, kung napapansin nyo, wala na tong battery. Ang battery niyan is dummy battery po. No? So, ito yung cable natin, camera to laptop na USB cable. So, ito po siya nakakabit. Tapos, ito naman yung HDMI monitor, HDMI cable na naka-connect sa ating monitor. Ito naman po yung ating speaker po, no? Nakasaksa sa speaker, tsaka ito, yung nasa USB. Sa power po ng speaker po yan. Okay. Tapos, ito yung ating DSLR boot. Huwag kayong mag-alala, ituturo ko sa inyo yung kung paano ginagamit tong DSLR boot na to, no? Ayan, kung napapansin nyo, meron yung interface niya. Ayan, marami siyang nakalagay, no? Tuturo ko yan isa-isa. Subscribe lang po kayo sa channel, tapos hit nyo lang po yung notification bell para lagi updated kapag may bago tayong upload. So, napapansin nyo, meron ditong mga lumabas yung print queue natin. Ibig sabihin kasi lahat ng mga test na shot natin kanina, magpiprint dapat siya. Pero dahil wala tayong printer na kinabit ngayon, is hindi siya magpiprint. Mamaya kakancel ko to lahat. Kasi sayang kung mag-auto-print siya sa bahay. So, ayan, ito yung itsura ng ating advanced setup ng ating photo booth. So, ito yung ating Godox na SK400 na strobe flash.
at saka ito yung ating umbrella. So kapag mababa yung ating ceiling ng ating events place, ang ginagamit natin diffuser yung isa, yung kaninang ginamit ko. Yung pabilog lang kasama yung lamp. So dahil ngayon malaki, mataas yung ceiling ng ating yung nagte-testingan, yan po yung gagamitin natin. So yan po ang itsura ng ating photo booth na advanced setup. So pakita ko lang uli. Ayan po ang ating photo booth setup. So testing pa natin na isang beses para makita nyo po. Ay, balik ko lang tong camera natin. Testing natin, isa pa. Last one. Yan. Kung mapapansin nyo, tumutunog na yung speaker natin. Last shot na tayo. Wait. Nasa last shot na tayo. Pansinin nyo. After ng third shot, lalabas yung template ng ating photo booth. Ayan. Tapos pag after ng last shot nyo, lalabas yung itsura nung tatlong shot nyo. Looking good. Dito kasi, sa ginamit na yun, is strip po. Kung ano yung itsura dito, yun din makakopya. So, dalawang kopya lang yan. 4x6 po yan na hinati. So, ayun po. Yun po ang ating advanced setup ng photo booth. So, kung may natutunan po kayo, pa-subscribe po, then pahit ng notification bell po para updated kayo sa ating mga video na bagong ilalabas. Thank you!